Hello, what's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid at ang gagamitin natin ay walang iba kundi ang mga barya. Alam nyo bang napakaswerte ng mga barya lalo na kung hindi ito nawawala at ang presensya nito ay laging nasa loob ng ating mga tahanan. Alamin natin ang mga swerte na itudulot nito sa ating buhay at atin ang isa-isahin para tayo ay swertihin. Alam niyo ba na ang barya ay isa ring bagay na nagtutupad sa ating mga pangarap at ninanais o wini-wish? Kaya nga tuwing makakakita tayo ng wishing well, agad tayong bumubulong sa barya bago natin ihulog sa wishing well. Totoo ang bagay na yan sapagkat kapag naibato mo ang barya sa wishing well at sinabayan mo ng pagbulong ng iyong panalangin at wish, kapag ito ay dumampi sa ilalim ng balon, ay hihilingin nito na ang lahat ng mga katuparan ng iyong pangarap na ibulong sa barya ay matutupad at mangyayari. Kaya't kadalasan, lahat ng naghuhulog ng barya sa wishing well, kung ano man ang kahilingan na kanilang ibinulong, ay natutupad at nangyayari sa kanilang mga buhay. Kaya totoo talaga na napakaswerte ng barya, lalo pat nakakita ka ng wishing well na inilalagay natin dito yung barya. Swerte talaga. Sa pang dapat natin gawin sa barya kapag tayo ay nagpapatayo ng mga bahay, alam nyo ba ang dapat sa bawat poste ng ating mga bahay ay maglalagay kayo ng 8 piraso ng barya. Tama ka, ibig sabihin sinisimulan mo palang ipatayo ang bahay mo ay maghulog ka na ng 8 piraso ng barya sa bawat poste nito. Dahil ang katumbas nito, ang ibig sabihin nito ay kapag ikaw ay nakatira na sa bahay na yan, kaya nitong tanggalin ang mga espiritong hindi naman nakakatulong at nakakasagabal sa pag-unlad natin. Bukod doon, kapag naglagay kayo ng 8 barya sa bawat poste, magiging matagumpay ang buhay nyo sa bahay na titirahan nyo. Magiging maswerte at hindi kayo nauubusan ng pera. Yan ang mangyayari kapag tinatayo pa lang yung bahay nyo at ang bawat poste ay nahulugan nyo na ng barya na 8 piraso. 8 piraso dahil ang ibig sabihin ng 8 ay infinity. Infinity means walang katapusan. Kung kaya't kapag kayo nang nakatira sa tahanan na yan, walang katapusang swerte ang magaganap sa iyong buhay. Kapag meron na rin naman kayong mga bahay at magpapablessing kayo, madalas mong nakikita na ang mga nagpapablessing ay naghahagis ng barya papasok sa loob ng tahanan. Kapag pinabless mo ang bahay mo, huwag mo rin kalimutan na maghagis ng barya papasok. Dahil kaya ka nga nagpa-blessing para matanggal yung mga espiritu at para maging maswerte ang bahay mo. Siyempre, gusto mo rin mas maging maraming pera ang pumasok sa loob ng tahanan mo. Kaya't sabayan mo ng paghahagis ng barya. Dahil sa paraan ng paghahagis ng barya, makakapasok ang maraming swerte sa loob ng tahanan mo. Ang bagong blessing mong bahay ay magiging bless, bukod sa magiging bless ay magiging swerte rin. Kaya't mas maraming barya ang naihahagis mo tuwing magpapabless ka ng tahanan ay mas maswerte. Ganun din naman ang ginagawa kapag magpapabless ka ng sasakyan. Naghahagis din ng pera. Basta't sa larangan ng blessing, kahit ano ipapabless mo, maghahagis ka ng barya. Alam mo kung bakit? Dahil ang barya kasi ay nagsisignifies ng swerte. Swerte sa ating buhay. Swerte sa buhay mo. Kaya't kung gusto mong swertehin, huwag mo kalimutan gawin ang prosesong ito dahil marami ng taong gumawa nito kaya siniswerte rin naman sila sa kanilang mga buhay. At syempre, kapag nilipatan mo na ang bago mong bahay, huwag mong kalimutang magpasok. Ang unang-una mong dapat ipapasok bukod sa isang garapon na punong-puno na bigas, isang garapon na punong-puno ng asin, isang garapon na puno ng tubig, at isang garapon na puno ng bulak, huwag mong kalilimutan ng isang garapon ng punong-puno ng barya sapagkat swerte ang maidudulot nito. Alam mo ba bakit nagpasok ng isang buong jar na punong-puno ng bigas para sa kasaganahan? Punong-puno ng asin parang tanggal negatibong enerhiya. Punong-puno ng tubig para ang tubig kasi ay kayamanan. Para ang kayamanan sa tahanan mo ay maging
Busilak, ibig sabihin dumami ng dumami ang kayamanan sa loob ng tahanan. Bulak naman ay pampagaang ng buhay. Kaya't isang garapon para yung buhay mo sa lilipatang mong bahay ay maging magaang. At syempre, hindi mawawala ang isang garapon na punong-puno naman ng barya. Dahil swerte ang barya, papasok ang maraming blessing, maraming biyaya at maraming swerte sa iyong tahanan. Kaya't ang mga bagay na yan ang mga una mong ipapasok paglipat mo ng tahanan. Isang garapong puno ng bigas, isang garapong punong-puno ng tubig, isang garapong punong-puno ng asin, isang garapong puno ng bulak at higit sa lahat isang garapon na punong-puno ng barya. At syempre kapag nakatira ka na sa loob ng bahay na yan, wag na wag mong kalilimutang maglagay ng isang garapon na may punong-puno ng barya. At tuwing gabi, bago ka matulog ay kakalansingin mo yon o patutunugin mo yon. Alam mo ba na bakit pa kailangan kalansingin o patugtugin ang barya na nasa garapon? Kasi hindi naman natin alam kung merong mga masasamang elemento na nakatira sa atin or sumama sa atin. Minsan kasi, pag galing ka sa isang bahay, lumipat ka sa panibagong bahay, hindi mo nasasabi na may sumasama sa iyong mga elemento o masamang elemento. At ayaw natin ng mga masasamang elemento na sumama sa atin sa bago natin titirhan kasi baka makakapagdulot pa to ng kamalasan, baka magsama ng kamalasan. Kaya tanggalin natin yan. Kapag bagong lipat kayo sa inyong bahay, sa isang buwan, ganito ang gagawin nyo. Sa isang buong barya, ibig sabihin isang garapon na punong-puno ng barya, isang buwan tuwing gabi, kakalansingin mo yun. Diba? Bagong lipat ka, kakalansingin mo yung barya na yan. Gabi-gabi mong gawin sa loob ng isang buwan. Kasi kahit may kasama kang elemento na sumama sa iyo, kapag ginawa mo sa isang buwan na nagkalansing ka ng barya na nasa garapon, ibig sabihin nun, ayaw ng mga masasamang elemento ng tunog ng barya. Hindi ito maganda sa kanilang pandinig. Kaya't kung naisama mo man sila sa bago mong bahay at gusto mo silang alisin, sa pamamagitan ng pagkalansing sa loob ng isang buwan, ay mapapaalis mo sila lahat sa loob ng iyong tahanan. At magiging maganda ang resulta kapag napataboy mo sila o napaalis mo sila sa tahanan mo. Ano ang pwedeng maging resulta sa iyo? Magiging maganda ang pasok ng pera sa tahanan mo kasi wala ng mga elementong nagiging sagabal. Bukod doon, hindi na magiging mabigat ang iyong pakiramdam. Minsan kasi kapag may nasama kang elemento sa bago mong bahay, pakiramdam mo, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, na parang ayaw mo bumangon, na parang sakit-sakit ng ulo mo, araw-araw, stress ka, nararamdaman mo yung anxiety. Minsan kasi ang sanhin yan ay hindi mo alam na meron ka palang naisamang mga elemento. Kaya't wala namang mawawala kung gagawin natin yan sa loob ng isang buwan, magkakalansing ka lang ng barya na nasa garapon. Para ang tunog ng kalansing ng barya ay ayaw ng mga masasamang elemento, kahit sila ay kusa ng aalis, lulubay, hihiwalay at hindi ka naguguluhin. Kaya't mabuhay ka ng masaya, panatag sa bagong mong bahay at mararamdaman mo ang gaang ng pakiramdam, hindi lang gaang ng pakiramdam, pati gaang ng pamumuhay. Hanggang wala ng mga elemento nagiging sagabal, nagiging magaang na ang ating mga pamumuhay at makukuha mo na rin ang lahat ng bagay na ninanais mo at ikaw ay magiging matagumpay. Siyempre, kung naitaboy na natin yung masamang elemento, gusto naman natin yung tahanan natin ay palaging blessed, palaging may pera, palagi tayong maraming pera. So, ang gagawin mo lang, hindi ka lang dapat nagpapawala ng isang garapon na punong-puno ng barya. Pero wag kang gagawa ng alakansya. Yung alakansya kasi hindi yan maganda. Alam mo ba, kapag nag-aalakansya ka, ibig sabihin may pinag-iipunan ka. Kaya ramdam mo na, bakit kaya may nagkakasakit sa pamilya ko? Bakit sunod-sunod? Ito ay dahil nag-eengganyo ka na magkaroon ng may sakit sa pamilya mo sa pamamagitan ng pag-iipon mo sa alakansya. Kaya't hindi ko ini-encourage yan. Huwag kayong mag-ipon sa alakansya. Mas mainam na ilagay mo na lang to sa isang garapon at ilagay mo sa wealth area. Kailangan meron kang isang garapon na punong-puno ng barya na nakalagay sa tamang pwesto. Saan ba ang tamang pwesto? Sa wealth area. Sa wealth area, dyan mo yan matatagpuan sa southeast sector ng tahanan natin. Yung southeast sector ay nagbibigay ng wealth, success, abundance, and prosperity. Tapos, lalo mo siyang maa-attract kasi meron kang isang barya na punong-puno ng, isang garapon na punong-puno ng barya. Kaya lalo mong maa-attract yung wealth sa buhay mo.
Kaya huwag kang magpapawala nito sa wealth area. Pero kinakailangan malocate mo talaga yung wealth area, kasi ang wealth area matatagpuan naman yan sa southeast sector ng ating tahanan. Kaya pag nalaman mo na kung saan yung southeast sector, yan ay sa Timog Silangan. Diyan mo ilagay yung isang buong garapon na punong-puno ng barya, at lahat ng atraksyon sa pera, mabubus niya, mai-enhance niya, at mararamdaman mo ang gaang ng buhay dahil palaging may pumapasok na blessing sa buhay mo. Ganyan yung palagi mong mararamdaman kapag alam mo kung paanong proseso ang gagawin natin sa barya. At yan nga mga ka-money magnet ang mga dapat nating gawin sa ating mga barya sa loob ng tahanan para tayo ay swertihin. Tandaan lamang na ang mga bagay na yan ay gabay lamang. Manatili pa rin tayong kumikilos, nangangarap at positibo ang isipan para tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!